Even in your lowest time, no, gagamitin ng Panginoon yan to build something out of you, no? To make you better, to make you realize, mga kapatid, that ground zero is not hopeless, but a beginning, mga kapatid. Kaya talagang inspired kami, mga kapatid, to do more for the glory of God. And we pray, mga kapatid, no, na hindi lamang kami yung mga nakapakinig lang, na kami uli yung mga makaka-experience ng ganong salita ng Panginoon sa ibang young people na hindi nakasama nung nakaraan. Next time, sama-sama naman tayo, mga kapatid. Dahil hindi pwedeng kami lang yung ma-bless sa salita ng Panginoon. Amen. Hindi lang kami dapat yung ma-bless sa experience na yon. And every one of us, amen, ay very welcome sa ganong gawain, mga kapatid. So, salamat sa Panginoon for His refreshing, mga kapatid. Walang pinaka-exciting na part ng gawain na yun, kundi ang presensya ng Panginoon. To God be all the glory. Praise the Lord. Amen. Meron pa? Praise the Lord. Sister Blaze. Amen. Good morning, mga kapatid. Gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon. Hello! Unang-una sa mag-iingat ng Panginoon. Kasi, mga kapatid, naging part ako ng program committee, mga kapatid. And kami yung pinaka-nag-layout nung ano ba yung magiging flow ng event. And there was a time na umabot kami ng hanggang madaling araw because of meeting, mga kapatid. Kaka-plansya, ano ba yung dapat na mangyari sa event? Ano ba yung dapat na gawin namin para maging smooth yung program, mga kapatid. And I thank the Lord, binigyan niya ako ng mga tao, mga kapatid, na sobrang daming wisdom, mga kapatid. And sobrang laking pagpapala nun sa akin, mga kapatid, kasi nag-open niya ng door para sa more opportunities, mga kapatid, and more fellowship. Tapos, nagpapasalamat din ako sa Panginoon, mga kapatid, kasi during that time na ginagawa namin yung program, alam mo yung presensya ng Panginoon nandun, mga kapatid. Ang dami namin plans, pero ang sabi nga ni ate, mga kapatid, na kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun pa rin, mga kapatid. And glory be to God, mga kapatid, kasi naging successful yung event, mga kapatid. Hallelujah. And yes, nakakapagod, mga kapatid. Pumunta kami dun sa event na wala kaming tulog. Tapos, pag-alagala kami dun sa event, mga kapatid. And draining siya, yes, mga kapatid. Pero, when you hear the word of the Lord, mga kapatid, when you're in that place, mga kapatid, hallelujah, yung Panginoon pa rin yung magpupuno sa'yo, mga kapatid. Sabi nga, mga kapatid, nung ginagawa namin yung program, hallelujah, yung pinaka-team niya kasi, ay yung pinagpunan niya, mga kapatid, is yung story ni Paul and Silas. And si Lord, mga kapatid, pinadala niya si Paul and Silas to that certain place, mga kapatid, na hindi nila alam kung ano ba yung gagawin talaga nila sa lugar na yun, mga kapatid. And may namit silang isang batang babae, mga kapatid, na sinasaliban ng demonyo, mga kapatid. And kinasaway nila yung demon, mga kapatid, and because of that, nakulong sila. Tapos, doon sila kinulong, mga kapatid, sa pinaka-underground, mga kapatid. Huwag niyo ako tinataymin dito, doon sila nakulong, mga kapatid, sa pinaka-underground, walang ventilation, mga kapatid, super dark, mga kapatid. Tapos yung katawan ni Paul and Silas, mga kapatid, nabugbog sila, mga kapatid. Siyempre, bago ka ikulong, mahirapan ka muna. And imagine you're in that place, mga kapatid, na sobrang broken ka, sobrang parang wala ng pag-asa, mga kapatid. But alam niyo kung ano yung ginawa ni Paul and Silas, mga kapatid? Nagpuri sila sa Panginoon. Hallelujah. Ang hirap magpuri kapag nandun ka sa ganong kalagayan, mga kapatid, di ba? Na, ano ba yan, nasasaktan na ako, ba't magpupuri pa rin ako? Pero hindi ganun yung ginawa ni Paul and Silas, mga kapatid. Dun sa pagpupuri nila, mga kapatid, kahit nasa pinakailalim sila, mga kapatid, yung prison doors, mga kapatid, nag-open, mga kapatid. Ang sabi ng salita ng Diyos, there was a loud earthquake, mga kapatid, na kahit yung pinakataas ng prison, mga kapatid, nag-open, mga kapatid. And sabi nga ni Ate Hani kanina, and ng preacher, mga kapatid, na kahit ikaw yung pinaka nandun sa ilalim, mga kapatid, when you praise, mga kapatid, when you glorify the Lord, you can make an impact, mga kapatid. And yung testimony na meron yung bawat isa, mga kapatid, that lowest point of your life can make a maximum impact, mga kapatid. That's why, so kairamay na bawat isa na kung nasa lowest point man kayo ng buhay niyo, mga kapatid, na feeling niyo wala ng pag-asa, mga kapatid, remember
Panginoon sa prison na yan, mga kapatid, sa underground na yan, nang walang purpose, mga kapatid. And maybe your breaking, mga kapatid, can make a maximum impact sa buhay ng ibang tao, mga kapatid, na makakasalamuha mo. That's why we have to share na kung ano ba yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Kasi baka maging inspiration din yan sa others, mga kapatid. And I also want to thank the Lord, mga kapatid, sa pag-iingat niya sa amin mula papunta hanggang pauwi. Hallelujah, sa pag-provide, mga kapatid, ng ating Panginoon at sa kalakasan. Kasi hindi naman namin ito magagawa, mga kapatid, kung hindi dahil sa ating Panginoon. That's why nagpapasalamat din ako sa mga tao na ginamit ng Panginoon, mga kapatid, na na-bless kami dahil nag-say yes sila dun sa utos ng Panginoon sa kanila. And that's why we give God all the glory.